Nagbigay ng suwestyon si dating Senator Antonio Trillanes na kailangan daw magkaisa ng mga leader ng Middle Forces at Marcos base para masigurong hindi mananalo ang Duterte Bloc sa halalan 2028. Ayon sa naging panayam ng Ba, nang hihimok tong si Trililing, ha? Himok? political analyst na si Richard Haydarian kay Trillanes na naka-live sa kanyang Facebook, sinabi niyang nahahati ngayon sa apat na panig ang political train sa bansa. Aniya ni Trillanes, pinakamalaking panig daw sa mga ito ang non-aligned base, ngunit kapag pinagsama ang Middle Forces at Marcos base, magiging mas malaki ito ng kaunti sa Duterte base. Pagpapatuloy pa ni Trillanes para masigurong hindi mananalo ang puwersa ng mga Duterte sa darating na national election sa 2028, kailangang magkaisa ng Middle Forces at Marcos base para malabanan ng kabilang panig. So parang dito pinaparating ni Trillanes no, na kumukuha siya ng joint force. Kumbaga humihingi siya ng saklolo na magsama-sama tayong lahat para matalo natin ang mga Duterte sa 2028. So sa ginagawa mong yan, alam mo, inaamin mo sa sarili mong hindi nyo kayang talunin si Sara Duterte kung head-to-head battle lang kayo. So nadudulas ka na. 'Di ba? Ano yung saan yung sinasabi nyong hindi mananalo ang mga Duterte? Kung hindi mananalo ang mga Duterte, bakit kumukuha ka ng mga alyansa? Bakit gusto mong magsama-sama kayo para matalo nyo ang mga Duterte? 'Di ba? Sabi nyo mahina ang mga Duterte, hindi mananalo 'yan. Gumaganyan pa kayo. Pero bakit? Ba't ganyan? Mas pinaghahandaan nyo na ngayon, maaga pa naman, 'di ba? 2020, magti-2026 pa lang. Oh, bakit 'yan? Naghahanda kayo. Kailangan mag-joint force para matalo yung mga Duterte? O, di ba sabi ni Gadon, mahina ang mga Duterte? Ba't kailangan ng joint force? Ay, nako. Di ka nakikinig kay Gadon, no? Oh, hindi sabi ni Gadon, di na kailangan yan. Matatalo si Sara Duterte. Kasi, mahina naman daw. Huwag na kayo mag-joint force. Pinapahiya mo naman si Gadon, eh. Ito talaga si Trillanes, oh. Aniya, ang pinakaano dito, at least the Middle Forces, the leaders should embrace the reality that we cannot do this alone. Kaya the only way for us to make sure na hindi Dutertes ang mananalo sa 2028 is mag-unite with the Marcos base. O, diba? Parang inamin na rin ni Trillanes na malaki talaga ang sabwatan ng mga kamping na ito sa mga Marcoses. Kaya na lamang ngayon ng kanilang gawa-gawang kwento at storya laban kay Vice President Sara. Abay humingi daw ng tulong si Ramil Madriaga, ang lalaking naglabas ng isang questionable affidavit na nag-uugnay kay Vice President Sara Duterte. Saan niya kay Madriaga, hindi ko nagpapapaniwala dyan. ipinagbabawal na gamot at pogo operations kay ML Party List Representative Leila de Lima matapos umano siyang maling maakusahan at gipitin. Sa isang liham na ipinadala kay de Lima, idiniin ni Madriaga si dating presidential spokesperson Harry Roque at inakusahan niya at ang asawa nito na umano'y nasa likod ng pagkakansela ng mga titulo ng lupa sa Mariveles, Bataan. Kahit pa niya, pinagbantaan umano ang kanyang buhay kaugnay sa mga isyong ito. Samantalay hindi maikakaila ang pagdududa ng publiko sa mga pahayag ni Madriaga, lalo na matapos lumutang ang ilang inconsistencies sa kanyang testimonya. Mariinding itinanggi ng mga taong pinangalanan sa affidavit ang mga paratang laban sa kanila. Sinabi ng Office of the Vice President na ang usapin ay naiparating na sa Vice Presidente, habang ang ilang opisyal na nadawit ay naghayag na wala silang anumang kaugnayan kay Madriaga at iginiit na isa itong polluted source. Tulad na lamang ng hindi nagtugma ay ang pagbisita daw ni Vice President Sara sa kulungan ng 10 oras ng gabi. Pero ayon sa abogado ni Madriaga ay bumibisita pala si
Vice President Sara sa bilangguan para sa kanyang programa ng OVP. Kinukuha ng OVP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para pag-aralin. Kaya't Kumbaga, yung ginagawa ni VP yun is dinivert nila na mayroong pinupuntahan si VP Sara. Katulad doon, pinupuntahan niya daw si Madriaga. Pero iba naman talaga yung purpose ni VP Sara sa pagpunta doon. 'Di ba? Sa totoo lang talaga, hindi matatapos talaga yung mga idinidikit nila kay VP Sara. Kaya nga yung ginagawa nila, yun yung ipinapasa nila kay VP Sara. 'Di ba? Kaya para sa akin, ito si Madriaga to, wala to. Hindi totoo to. Hindi totoo pinagsasasabi niyan. Kaya kahit anong sabihin nila, ang hirap naming paniwalain kaming taong bayan eh. Kasi sa totoo lang, wala na kaming tiwala sa kanila. Lalong-lalo na sa ginagawa nila kay VP Sara. 'Di ba? Sa sobrang ginagawa nila kay VP Sara, lahat ng paratang binigay na nila kay VP Sara, inakusa na. Pero hindi pa rin nagbabago yung pagtingin ng mga taong sumusuporta kay Sara Duterte. Gaya nito ni Trillanes, 'di ba? Halatang takot na takot. Oh. nahayag ni Vice President Sara. Tsaka isa pa yung pagpunta ni VP Sara doon. 'Di ba? Syempre may mga CCTV 'yun. 'Di ba? Dapat makikita doon 'yun na talagang pinupuntahan niya yung tao doon. Oh, imposible naman sa kulungan walang CCTV. Hey, 2025 na ngayon. 'Di ba? Upgraded na tayo, hindi na tayo katulad ng dati. O baka sabihin niya naman walang CCTV doon, patay lahat. At saka isa pa, pag si VP Sara lumapag sa isang lugar, kilalang kilala yan. Pinagkakaguluhan yan, madaling malaman. 'Di ba? Yung mga nagrereklamo lang naman kay VP Sara, yung mga hindi popular. Pero si VP Sara popular yan, kahit saan mo dalhin yan. Sara Duterte ang kanyang taus-pusong pasasalamat dahil nananatili umano ang suporta ng taong bayan sa kabila ng mga akusasyon at paninirang ibinabato laban sa kanya. Aniya, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taong bayan. Yes. Ang pahayag ay kasunod ng mga reklamong plunder na inihain ng ilang civil society groups kaugnay ng umano'y 612 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Tinawag ng Vice Presidente na isang phishing expedition ang mga kasong ito at inihimok ang publiko na huwag magpadala sa paninira. Iginiit na batid ng mga mamamayan kung alin ang katotohanan at alin ang pamumulitika. Tama yun. Sa totoo lang, sa nangyayari kay VP Sara is pinupolitika lang siya. Kaya ang hirap naming paniwalain eh. Kasi sa dami na nangyayaring problema ngayon sa bansa natin, halos si Sara Duterte lang talaga ang pinapakailaman nila. 'Di ba? So paano kami maniniwala sa kanila na hindi politika to? At paano kami maniniwala na para sa bayan yung ginagawa nila? 'Di ba? Ngayon, kung talagang totoo yung sinasabi nyo sa mga inaakusan nyo kay VP Sara, maglabas kayo ng malalakas na ebidensya at patunayan nyo na talagang si VP Sara ay kasabwat sa mga illegal na transaksyon na yan. Diba? Ngayon, kapag napatunayan nyo na talagang 150% na lagpas 100, napatunayan nyo na si VP Sara ay kasabwat at mapatunayan din natin. Diba? Ay, tatalikod ako dyan. Kasi sinasabi ko nga eh, kapag mali, ayoko dyan. Diba? Kasi nakikita kong tama yung mga Duterte sa pinaglalaban nila ngayon eh. Kaya sa kanila ako eh. Kasi kung sino ang tama, yun ang papaboran ko. Hindi yung dahil sa kung sino ang nakaupo, hindi yung dahil sa kung sino ang may pakinabang, hindi. Sa totoo lang eh, wala naman akong pakinabang sa mga Duterte. Diba? Sinasabi nila, hindi ako binabayaran, wala kang bayad sa akin, nagre-reaction nga lang ako dito eh. Oh. Diba? Eh di dapat kung binabayaran ako, eh di dapat wala akong utang sa 5-6. Oh, yun yan. Talagang pinaglalaban ko lang kung ano yung tama. Kasi nakikita ko sa mga Duterte, sila yung tama. Diba? Ngayon, kung maipapakita nyo at malilinaw nyo na talagang mali yung mga Duterte,
isa ako sa talagang babanat sa kanila. Pero hindi eh. Wala akong nakikita kahit na anong akusasyon ang ibinabagsak nyo sa kanya kay BP Sara. Wala akong makitang sapat na pruweba na pwedeng magdiin sa kanya ron. At hindi yun ang nakikita ko. Dahil alam ko kung gaano kamahal ng mga tao ang mga Duterte, lalong-lalo na ng mga taga Davao. Dahil kung talagang walang ya at demonyo ang mga Duterte, inuulit kong sabihin, sinuka na ng Davao yan. Sinumpa na ng mga taga Davao yan. At si PRRD hindi nanalo sa pagiging mayor sa Davao yan. Diba? Nakakulong. Aanhin mo yung mayor na nakakulong. Diba? Hindi naman makakapaglingkod yun. Pero bakit nanalo si PRRD? Dahil sobra ang respeto ng mga taga Davao sa isang Tatay Digong. Sobrang mahal ng mga taga Davao ang isang Tatay Digong. Sobrang mahal ng mga taga Davao ang mga Duterte. Doon pa lang is-satisfied na ako eh. Kaya talagang alam kong tama yung pinaglalaban ng mga Duterte. Ngayon kung tiwali ang mga Duterte, isa ako sa papalag sa kanila. Paniniwalaan ko yung mga sinasabi niyo sa kanila kung talagang totoo at 150% ang inyong ebidensya at talagang mismong mga taga Davao ang magpapatunay. At si Mr. Will Tucker hindi believe sa sinasabi ni dating Senator Leila de Lima. Di ba Nako. ilang taon na siyang Si nakulong? Dilima ba? Pagbibiliban pa ba natin yan? Eh alam naman natin ang purpose niyan. Galing ng bilangguan. Wala ng kredibilidad. Kaya't bakit sa kanya lalapit si Madriaga? Panoorin natin ang buong video. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Wow. Nagpapatulong po siya We. sa kanyang mga kaso. Ba't kayo lumapit? Ang sabi niya, doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Sandali lang no. Sa daming pwedeng lapitan ni Madriaga, bakit kay Dilima pa? Unang-una, syempre, kung ako lalapit, naku, imposibleng paniwalaan to. Daming ang galit dito. Diba? Bakit dyan ako magtitiwala ng kinabukasan ko? Bakit dyan ako magtitiwala ng sasabihin ko? Syempre sa iba na lang. Of course, I do not know well tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, laban, hindi lang laban sa VP, kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga Talaga? duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan, mga tina-turn over, Talaga? etc. And of course, Bag of money, duffel bags. Eh yung ano sa flood control project, bakit hindi mo sinasabi? Alam mo kasi, Ma'am Leila, Dilima, no? Alam namin talaga yung purpose mo. Kahit anong sabihin mo, hindi kami maniniwala sa'yo, alam mo kung bakit. Kasi alam namin, malaki ang galit mo sa mga Duterte. Kasi nga alam mo kung bakit nagagalit ka, alam mo yung nangyari sa'yo. Siyempre, lahat ng sasabihin mo ang iisipin namin, bumabawi ka lang. Gusto mo lang din mangyari sa mga Duterte ang naging kapalaran mo nun. Diba? Alam namin lahat ito ay ganti mo lang. Kaya wag na sana tayong wag na sana tayong magpaikot-ikot pa.
'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, bakit sa'yo pa? Bakit sa'yo pa sumulat? Ang dami-dami niya naman pwedeng pagdala na sulat niya, bakit sa'yo pa? 'Di ba? Na alam naman siguro noon, ganun ba kabobo ng Madriaga para sa'yo ipadala na alam naman walang maniniwala sa'yo? O, 'di ba? I got curious. I got interested. I got So I curious. decided So I got curious. Wow, no? Pagdating sa mga Duterte, naku-curious talaga kayo. No, Pero may dun sa aksyon pagbag talaga kayong na gagawin sa agad-agad. mali-maliitang pera ng flood control project, hindi kayo naku-curious. Yun ang unfair eh. Kaya sinasabi ko, hindi natin sila pinaniniwalaan eh. Hindi ako naniniwala sa kanila at alam kong pinupolitika si BP Sare. Kasi yun, bilyon-bilyon no? Sa flood control, yung mali-malita, hindi kayo curious doon, napapaghalataan kayo na sariling interest nyo lang yung pinaglalaban nyo. At talagang napapaghalataan kayo na ayaw nyo lang talaga magkaroon ng posisyon ng mga Duterte. Halata kayo eh.